Praise God. Tayo manalangin sandali. Panginoon, Ikaw ang aming pastor sa buhay na ito, sapagkat Ikaw ang nagtipon sa amin sa iyong kawan upang alagaan, upang gabayan at ang aming mga buhay ay lubos na pagpalain. Salamat sa mga salita mo na tumawag sa amin at ngayon ay patuloy na nagbubuklod sa amin upang maipon sa iyo at dalhin sa iyong kaharian. Sa oras na ito, Panginoon, ang marami mang pangangailangan ng aming buhay, pinagkatiwala namin sa iyong lahat. Sapagkat gaya ng aming ipinahayag sa pamagitan ng mga awit, Ikaw ay Diyos ng pagpapala at kaya mong gawin ang higit sa kaya naming isipin at dinidesire ng aming mga puso. Panginoon, kami lubos na nagtitiwala sa iyo. At sa oras na ito, mangyari ang iyong kalooban at maipahayag ang iyong mga salita ayon sa pangangailangan ng iyong mga anak. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Ating palapakan ng Panginoon. Praise God. At tayo makakaupo na, mga kapatid. So, magandang gabi sa lahat. At salamat muli sa Diyos na patuloy na gumagawa sa ating buhay at nag-iipon sa atin. Ang ating panahon ay papasok na sa malamig na panahon. Pero hindi para mag-celebrate tayo ng kapistahan ng sanglibutan, kundi ang ating paghahandaan ay ang ating fellowship na darating. At I pray na ang bawat isa ay makapag-participate dahil yan ay mahalaga para sa atin na mga mananampalataya at mahalaga upang patuloy nating maipakita ang ating pakikiisa at solidarity sa ating mga kapatid na mga iglesia. Ang ating mga sister churches na lumalakad sa parehong pananampalataya na ating tinatayuan. So, meron din tayong awit na ihahanda. Sa maaaring sa darating na Sunday ay magsimula na tayo mag-practice, magsimula ng pag-aralan. Although pumipili pa kami ng awit. So, para meron tayong participation sa fellowship dahil hindi naman ako naka-schedule mangaral at walang ibang participation tayo kundi ang ating presence. So, tayo ay mag-contribute sa pamagitan ng song offering sa fellowship na yan. And of course, yung ating mga contributions, huwag niyong kalimutan. At meron pa tayong ilang linggo para maghanda. At alam ko na ang iba sa atin ay maaaring nag-aalala kung saan tayo kukuha. Pero manalangin lang tayo, mga kapatid. Meron tayong Jehovah Jireh. Amen. At naniniwala tayo na kalooban ng Diyos ang ating gagawin, ang ating pupuntahan. Kung kaya humingi tayo ng provision sa Panginoon para sa gawain na yan. At higit sa lahat, sapagkat naka-schedule naman yung ating mga fellowship, ay lagi na nating paghandaan. Para pagdating ng fellowship, hindi na tayo mangangapa. We have 4 fellowships joint fellowship every year. March, April, depende kung anong schedule. And then minsan June and July. And then September or October, and then December. Hindi na natuloy nung September, October dahil sa medyo kinapos tayo ng preparations. So ito'y pangatlong fellowship lang. Pero yan ay naka-schedule naman, so paghandaan na lang natin, mga kapatid. Alam niyo ba yung istorya sa Book of Proverbs patungkol sa langgam? Sabi ni Solomon, ang mga langgam ay walang pinuno, pero marunong silang mag-ipon sa araw ng tag-init. Ibig sabihin, ang mga langgam, kahit na walang namumuno sa kanila, ay alam nila na may panahon para mag-ipon ng pagkain sapagkat dumarating din yung mga panahon na mahirapan silang mag-ipon ng pagkain. At naniniwala naman ako, mga kapatid, na tayo ay mas matalino kaysa sa mga langgam. Amen? Right, amen. Baka daigin tayo ng mga langgam, mga kapatid, ha?
So, gawin natin ang nararapat and the Lord will provide for our needs. So, sa gabing ito ay nais ko kayong dalhin sa Colossians chapter 1. Chapter 1, word of exhortation lamang dahil sa yung naka-schedule na preacher ngayon ay wala. So, nais kong ipagkaloob sa inyo ang salita ng Diyos. Sa chapter 1 ng Colossians, basahin natin ang verse 9 hanggang 12. Excuse. Sabi rito, "For this reason, we also, since the day we heard about it, have not ceased praying for you and asking that you may be filled with the knowledge of His will, in all spiritual wisdom and understanding, so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruits that in every good work and increasing in the knowledge of God." 11, "Strengthened with all power according to His glorious might, for the attaining of all perseverance and patience, joyously giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light." Praise the Lord. So ating paksa sa gabing ito is the benefits of knowing the will of God. The benefits, ang mga benefit ng pagkakilala o pagkaalam ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay central sa buhay ng isang mananampalataya. At bagamat meron tayong sariling kalooban bilang individual, ay alam natin ang ating mga desires, mga bagay na gustong mangyari, ayaw mangyari, gustong gawin, ayaw gawin. At yan ang tinatawag na will. Sa Bible ay galing yan sa Greek word na thelema. It means desire or want. Ano ang gusto nyo? Anong ayaw nyo? So ito ay applicable maging sa mabuti o masamang mga desires, good and evil desires. Pero pag pinag-usapan natin ang will of God, we're talking about God's desires or God's desired outcome or action. Mga bagay na gusto ng Diyos na mangyari or maging resulta ng mga pangyayari. Sa Bible ay marami tayong pwedeng ma-describe na kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay pwede nating makita sa iba't ibang sabihin nating katangian or types of God's will. Merong tinatawag na sovereign will o yung decree. Ito ay mga bagay na ipinasya ng Diyos at ito ay may kinalaman sa kanyang predestination plan. At ang decree ng Diyos ay sovereign. Pag sinabing sovereign, ito ay nasa ibabaw ng lahat ng mga bagay, nasa ibabaw ng ating kalooban at walang pwedeng makapagpabago nito. Maging ang Diyos ay hindi niya babaguhin ang kanyang decree. Okay? Sa aklat ng Ephesians chapter 1, makikita ninyo doon ilang ulit na binanggit ang will of God according to the pleasure of His will. So ito ay mayroong laging kaakibat na kaligayahan ng Diyos. So ang kanyang mga decree ay mga bagay na gusto ng Diyos at kinalulugdan ng Diyos na mangyari. Ang decree ng Diyos ay hindi marami. May ilan na decree ang Diyos na itinalagang mangyari sa lupa, pero ang karamihan ng decree ng Diyos ay tumutukoy ito sa dulo ng panahon. Pagkatapos ng mga taon at ng panahon ay tinulot ng Diyos sa tao, ang decree ng Diyos ay may establish sa bandang huli. And then there is what we call the command of God. At ito ay tinatawag ng mga theologians na preceptive will. At sa Bible, ang mga preceptive will ng Diyos ay ang mga utos niya.
Kapag nabasa natin ang mga salita na nagsasabing ito ang gusto ng Diyos mangyari, gawin mo ito, wag mong gawin ito, that is God's will. Yan ay command. Nasaan yung command? Now, ang sovereign will ng Diyos ay isang passive will. Pag sinabi nating passive, wala tayong kailangan gawin para mangyari. It will just happen. Okay? At yun ay gusto ng Diyos, at regardless kung anong gawin ng tao, it will happen. Pero ang command ng Diyos ay kalooban ng Diyos na gusto niyang gawin natin. Kaya may mga utos ang Diyos. So we have the 10 commandments. At marami pa. Ibigin mo ang Diyos ng higit, ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. So that is a command. So yan ang tinatawag na preceptive will of God. And then, ang pangatlo ay ang preferential will of God. From the word preference or desired will. Ito'y makikita natin sa Bible kapag sinasabi na ito ang gusto ng Diyos. Ito ang kagustuhan ng Diyos o kalooban ng Diyos. Subalit, hindi kailangang mangyari. In other words, nakasalalay ito sa ang kalooban na ito ay mangyayari kung ang mga conditions ng Diyos ay mamimit ng tao. Subalit kung hindi, yun ay pwedeng hindi mangyari. But it is God's desire. Halimbawa, ito yung medyo, sabi natin, medyo tricky na kalooban ng Diyos kasi sometimes nami-misunderstand dito ng mga tao. Halimbawa, ang sabi ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy 2 verse 4, God wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So, gusto raw ng Diyos na ang mga tao'y maligtas at makaabot sa pagkakilala sa katotohanan. Yan ay kagustuhan ng Diyos, but it doesn't mean na yan ay mangyayari sa lahat ng tao. Tama? Sapagkat hindi naman lahat ay sasampalataya sa salita ng Diyos. Ganon din yan sa 2 Peter 3, nang sabihin ni Peter sa verse 9, the Lord is not slow about His promises, as some count slackness, but is patient toward you, not willing that any should perish, but for all to come to repentance. Hindi daw kagustuhan ng Diyos o ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Pero hindi lahat ay magsisisi. Kaya maraming mapapahamak. Kaya nga ang kasunod ng verse 9 sa 10 ay nagsasabing, but the day of the Lord will come as a thief in the night. You see? So ipinakita ni Peter ang desire ng Diyos, subalit ito'y isang desire ng Diyos na kailangang na mangyayari lamang kung magre-respond ang tao sa kaniyang kalooban at sasampalataya. Otherwise, mapapahamak ang tao. Kaya nga, mayroong great day of the Lord. Sapagkat ang great day of the Lord ay nakahanda na para sa mga masasama, hindi lang sa mga bansa, kundi sa mga individual na mga taong tumalikod sa Diyos at hindi naniwala sa kanyang ebanghelyo. So ang day of the Lord ay araw ng kagalitan ng Diyos. So, dyan sa tatlo na yan ay makikita natin ang iba't ibang klase ng kalooban ng Diyos na pwede nating makita sa Scripture. At ang Biblia naman ang source natin pagdating sa kalooban ng Diyos. And then there's another thing na gusto kong banggitin lamang. Ito yung tinatawag na permissive will of God. I think nabanggit ko na ito sa inyo many years ago na ang permissive will of God ay medyo contradictory sa kanyang sarili. Ang salitang permissive at will. Anyway, kaya mayroong term na permissive will
sa ibang mga, especially sa mga Pentecostals, sapagkat supposedly, ito yung opposite ng perfect will. Ito yung contrast ng perfect will, and then merong tinatawag na permissive will. At marami sa message ay gumagamit ng term na permissive will. Subalit, sa aking pagkaunawa sa kasulatan, mga kapatid, ang mga bagay na ipinahintulot ng Diyos mangyari ay hindi nangangahulugang kagustuhan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang kasalanan ay inalaw niyang mangyari, hindi ibig sabihin kalooban ng Diyos ang kasalanan. Okay? At may isang talata na nagsasabi sa atin na ang kalooban ng Diyos ay sakdal. Sabi ni Paul sa Romans 12 verse 2, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect." Naniniwala ko na ang salita na ito ni Pablo, at marami pang reference na pwede natin kuhain sa Biblia, na ay nagsasabing ang lahat ng kalooban ng Diyos ay sakdal na kalooban. Ang lahat ng kalooban ng Diyos ay mabuti, acceptable, o ang ibang salin ay pleasing, and perfect. Walang imperfect will ang Diyos. So there is no such thing as permissive will. Lahat ng kalooban ng Diyos ay perfect. At ito'y mangyayari, ang kalooban ng Diyos ay perfect in the sense na ito yung gusto niya. Ito'y expression ng kanyang nature. Kung sino siya. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Subalit hindi nangangahulugan na dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ay automatic nang maliligtas lahat ng makasalanan. Ito yung bagay na hindi maintindihan ng mga unbeliever. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit kailangan pang maimperno ang ibang mga tao? That's because hindi naman lahat ng tao ay nagre-respond sa pag-ibig ng Diyos. Subalit makikita natin na ang Diyos ay pag-ibig pa rin dahil kahit yung mga taong ayaw sa Kanya, mahal niya. Kahit yung mga taong hindi maniniwala sa Kanya, ay ayaw pa rin niya sanang mapahamak. Kaya ang Diyos ay pag-ibig. At ang kalooban ng Diyos ay sakdal. Ito ay makakabuti at ito ay nakalulugod. Nakalulugod sa Diyos, at pangalawa, kapag nalaman natin ang kalooban ng Diyos, malulugod kayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga central sa buhay ng isang mananampalataya ang kalooban ng Diyos. Sa buhay ni Jesus ay central ang kalooban ng Ama sa kaniyang buhay. At yan ay mababasa natin mamaya sa ilang mga talata natin pag-uusapan. So, ang ating pag-aaral ngayon ay iikot lamang doon sa mga benefits ng pagkakilala sa kalooban ng Diyos. Sapagkat gusto ng Biblia, gusto ng Panginoon na makilala natin ang kanyang kalooban. Gusto ng Diyos na malaman natin ang kanyang mga desires. Katulad ng isang lalaki at babae na nag-iibigan, kapag ang lalaki at babae nagmamahalan, ay inaalam ng isa't isa ang desires ng kanyang minamahal. Anong gusto mo? Anong mga bagay na magpapasaya sa iyo? At ina-aspire nating magawa o maibigay ang mga bagay na nagpapasaya sa ating minamahal. Naniniwala tayo na tayo ay may relasyon sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay relasyon sa Diyos. Amen? And therefore, sa relasyon na ito ay na-express ang kalooban ng Diyos na nagmamahal sa atin. At na-establish ito at gusto ng Diyos na maunawaan natin ang kanyang kalooban. Alam ng Diyos ang ating kalooban. Unfortunately, ang ating human will ay hindi lahat ay tama, marami tayong mga dinidesire na mali. And that's the reason, ang kalooban ng tao ay kailangang masakop ng kalooban ng Diyos. Okay? Sa relasyon na ito, ng tao at ng Diyos, hindi pwedeng 50-50 ang will ng Diyos at will ng tao. Kailangan 100%.
ay ang kalooban ng Diyos. Amen. At kung hindi tayo handa sa ganoong arrangement, mahihirapan tayo makipagrelasyon sa Diyos. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang dami ng mga relasyong sira, kahit ang human relationship, hirap na rin ang tao na mag-abide sa sabihin nating established na practice. Katulad ng authority ng lalaki sa babae, sa ating panahon ngayon ay gusto nila ng equality. At ano nangyayari? Sa pag-aspire sa equality, ang mga relasyon, kahit gaano ka-romantic sa umpisa, ay nagwawakas sa hiwalayan. Ilang panahon na lang mga kapatid, magiging batas na sa Pilipinas ang diborsyo. Kapag ang mga matatandang mga congressman at senador ay nangawala na, ang mga bagong mga generation ng mga leaders, politicians sa Pilipinas, sila ang sasabatas ng diborsyo na yan. Siguro sa buong mundo, tayo na lang yata ang wala pang batas ng divorce, no? I don't know, pero probably ay ilang bansa na lamang. Bakit? Sapagkat ito ay nagsasabi na kailangan ang babae kapag ayaw na niya sa relasyon ay pwede siyang kumalas. Ganon din naman ang lalaki. Ang equality na ito ay ina-aspire ng buong mundo, pero tingnan ninyo, habang ina-aspire nila, ang pagkakapantay ng lalaki at babae ay lalo namang nagiging marupok ang mga relasyon at halos wala ng relasyong tumatagal sa panahon natin. Bakit natin sinasabi ito mga kapatid? Sapagkat ang tunay na relasyon ng lalaki at babae ay reflection ito ng relasyon ng tao sa Diyos. Na tayo ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos na tumawag sa atin at ang ating kalooban ay ating ipinapaubaya sa kaniyang pagpapasya. At sabihin natin na hindi ito, parang sabihin natin na ito ba ay parang bondage. Ang bondage ay iba sapagkat sa slavery o sa bondage, there is a force. Merong puwersa na nagpipilit sa tao na pumasok sa authority ng isang master. So there is the slavery. Pero sa pananampalataya, walang puwersang ginamit ang Diyos para pilitin tayong maging mga servants niya. Amen? Tayo ay willing servants. Tayo ay nagsusurrender ng ating puso, ng ating kalooban sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, if any man desires to follow me, let him deny himself. Take up his cross and follow me. So there is no force. Walang pagpipilit. Kapag ang pananampalataya ay pinilit sa inyo, in-enforce sa inyo ng tao, then hindi yan tunay na pananampalataya sa Diyos. Yan ay relihiyon lamang yan. Kaya nga ang Pilipinas ay religious people. Bakit? Sapagkat ang Kristyanismo, o specifically ang Roman Christianity, ang Roman Catholicism, ay in-enforce ito sa ating bansa, sa ating mga ninuno. So we became Roman Catholics by force. Hanggang sa nakasanayan na lang natin ang sistema na yan. Pero ang tunay na pananampalataya, ipinapangaral ang salita at ang tao ay nagre-respond sa salita ng Diyos. And then, we become servants of God. So, going back sa ating pinag-uusapan, ang kalooban ng Diyos ay central sa buhay natin at ito ang dapat nating i-aspire bilang mga mananampalataya. At mamaya ay gusto kong establish sa inyo mga kapatid na ang knowledge of God at ang knowledge of the will of God ay may kaibahan. Ang mga tao ay nag-aspire na makilala ang Diyos, to know God, pero hindi lahat na nag-aspire na makilala ang Diyos ay gustong magpasakop sa kalooban ng Diyos. So there are people who want to know God. Intellectually, gusto nilang makilala ang Diyos, sino siya, anong katangian ng Diyos bilang Espiritu, pero it doesn't mean na ang mga taong ito o lahat ng mga taong ito ay willing na magpasakop sa kalooban ng Diyos. But I want you to know
na ang pagkilala sa kalooban ng Diyos ay nauuna sa pagkilala sa Diyos. That is a pattern na gusto kong establish sa inyo sa gabing ito at makikita natin yan sa ilang mga talata ng kasulatan. So ano ang mga bagay na pwede nating mapakinabangan sa paglilingkod sa Diyos? Sa pagkilala sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Colossians chapter 1 na ating binasa, nag-pray si Pablo, sabi niya, kami hindi tumitigil manalangin, na kayo nawa ay mapuspos ng pagkaalam sa kaniyang kalooban. Pagkaalam, mapuno daw tayo ng pagkaalam sa kalooban ng Diyos sa lahat ng karunungan at unawa. So that is a minister's desire. A true servant of God will always aspire na ang kawan ng Diyos ay mapuno ng pagkaalam sa kalooban ng Diyos. Because after all, ang mga tao sa loob ng church ay hindi tao ng pastor. Hindi ito tao ng isang ministro. Sila ay ang mga tao ng Diyos. At ang tunay na sinusunod natin ay hindi ang pastor, kundi ang Diyos na tumawag sa atin. At ang mga preacher ay mga servants of God lamang na magmi-minister sa inyo. And the first thing na mababasa natin sa verse 10, sabi ni Paul, so that you will walk worthy or in a manner worthy of the Lord. That is the first thing. Upang kayo raw ay makalakad sa paraan na nakalulugod sa Diyos. Ang paglakad na ito, ang ibig sabihin ng worthy dito ay deserving. Pag lagi nating inaawit, you deserve. God is worthy of our praise. At yun ay totoo. Deserving ang Diyos sa ating mga pagpupuri. Amen? Well, ngayon naman ay gusto kong malaman natin, deserving ang Diyos sa tamang paglakad ng buhay. God deserves na makita na ang kanyang mga anak ay lumalakad. Nais ng Diyos makita na tayo ay lumakad na nakalulugod sa Panginoon. Okay? So itong paglakad na ito'y tumutukoy sa ating buhay na lumalakad na nakalulugod. Ibig sabihin, ang buhay daw natin ay dapat maging deserving saan? Sa presence ng Panginoon, sa kabutihan ng Diyos, sa favor ng Diyos, sa presence ng Diyos. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay hindi lamang ito katangian ng Diyos na gusto niyang gawin sa atin. Kapag tayo ay may relasyon na, ang kabutihan ng Diyos ay kaya niyang i-magnify. Ibig sabihin, kung mabuti ang Diyos sa lahat, mas lalong magiging mabuti ang Diyos sa iyo dahil meron kang relasyon sa Kanya. Kung ang Diyos ay may favor sa lahat, mas lalong malaki ang favor ng Diyos sa iyo na mananampalataya. Amen. So yan ay totoo sa lahat ng mga katangian ng Diyos. Subalit, may isang bagay tayong dapat malaman. Kailangang pag-aralan natin na mabuhay na deserving sa Panginoon. Hindi natin binabayaran ang kaligtasan, mga kapatid, sapagkat tapos ng bayaran ang ating kaligtasan. Kahit hindi ka mag-ayos ng iyong buhay, ay ligtas ka na. Hindi ibig sabihin na ang isang Kristiyano ay hindi na mag-aayos ng kanyang buhay. Ang ibig lang sabihin, wala kang ginawa para ma-deserve mo ang kaligtasan. Yan ay biyaya ng Diyos. Pero ang kailangan mong ma-deserve ngayon ay ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ang presence ng Diyos sa buhay mo. Kaya maraming mga Kristiyano, hindi nila alam ang presence ng Diyos dahil hindi lumalakad na nakalulugod sa Diyos. Gusto lang nila umawit, gusto lang nila pumalakpak, gusto nila na lumuha pag-araw ng linggo. Pero pag Monday to Saturday na buhay na, ang kanilang paglakad ay hindi nakalulugod sa Diyos. Tapos nagtataka sila, ano bang ibig sabihin ng presence ng Diyos? Paano ko ba mararanasan ang presensya ng Diyos? Kasi kailangan maging deserving muna tayo sa presence niya.
Kaya nga si Moses, tinawag ng Panginoon sa isang supernatural attraction, pero pagdating ni Moses doon sa tapat ng burning bush, anong sabi ng Panginoon? Moses, hubarin mo muna ang iyong panyapak. Tinawag kita dito, pero hindi ibig sabihin, pwede mo nang gawin ang kahit anong bagay na pwede mong gawin sa aking harapan. Hubarin mo ang iyong sapatos. Amen. Tinawag tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. May plano ang Diyos sa ating mga buhay. Pero para makalakad sa presence ng Panginoon, kailangang maging deserving ang ating buhay sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang kapangyarihan. Sa paanong paraan? Ang sabi ng talata, sabi ng verse 10, to please Him in all respects. Nabigyan siya ng kaluguran sa lahat ng bagay o sa lahat ng bahagi ng ating buhay. So ang ibig sabihin ng buhay na deserving sa Panginoon ay buhay na nagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Binibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Paano nga natin malalaman? Paano natin magagawa mabigyan ng kaluguran ng Diyos kung hindi natin alam ang Kanyang kalooban? Right? Sabihin natin, mayroong asawa, mayroon isang lalaki na nagmamahal sa kanyang asawa at gusto niyang paluguran ng kanyang asawa. Pero hindi naman niya tinatanong, Han, anong gusto mong pagkain? Han, saan mo gusto mong tumira? Han, anong gusto mong damit? Bibili kita. Kung hindi mo inaalam, hindi mo malalaman ang nakalulugod sa kanya. Amen. Kaya kung hindi tayo magtatanong sa Panginoon, Lord, anong kalooban mo sa aking relasyon, sa aking pakikipag-boyfriend? Anong kalooban mo sa aking buhay, sa aking trabaho? Kung hindi tayo nagtatanong sa Panginoon, we will never know. Lakad lang tayo ng lakad, labas-pasok sa relasyon, hindi na pala nalulugod ang Diyos. We must be filled with the knowledge of His will. That's our goal. To be pleasing in all respects. To please Him in all respects. Ang example na napakaganda ay si Jesus. Sabi ni Jesus sa chapter 8, verse 29, sabi niya, John 8:29, He who sends me is with me. He has not left me alone. For I always do the things that are pleasing to Him. Ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Hindi niya ako iniwang mag-isa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. So yun ang sinasabi. May relasyon ang anak sa kanyang relasyon sa kanyang ama para hindi siya iwan ng ama. Kailangan niyang gawin ang nakalulugod sa ama. And that is why si Jesus, I may confidence, hindi ako iwanan ng aking ama. At totoo na hindi rin tayo iiwan ng Diyos, pero kailangan nating lumakad na nakalulugod sa Diyos. Amen? Yung sinasabi ni Jesus na hindi ako iniiwan ng Ama, ay hindi lang yun ang Ama ay nasa Kanya, kundi nararamdaman niya, nakasama niya araw-araw. Minsan tayo ay panatag na tayo ay nabaptize na, tayo ay na-fill na ng Holy Spirit. One time nating naranasan na baptize ng Holy Spirit, ay panatag na tayo at sinasabi natin, kasama ko ang Diyos. Sapagkat ako'y selyado na ng Holy Spirit. Totoo naman, na once we are sealed with the Holy Spirit, hindi na aalis ang Diyos sa buhay natin. Ayan ay hanggang sa araw ng katubusan ng ating katawan. Subalit, kung hindi tayo magiging maayos ang buhay, hindi natin mararanasan ang Kanyang presence araw-araw. Mararamdaman pa rin natin na parang nag-iisa tayong lumalakad. Pag tayo ay may mga struggles na, hindi natin makuha ang comfort, hindi natin makuha ang confidence na tumayo sa problema at gusto nating humakbang sa makataong hakbang, tumakas sa mga problema because we don't have the confidence na kasama natin ang Diyos. And that's because nasa atin ang pagkukulang. Nasa atin ang pagpapabaya, tayo ay nakahakbang sa mga hakbang na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kung tayo ay merong Espiritu ng Diyos, and I believe na kayo ay merong Espiritu ng Diyos, hindi mahirap ma-recognize
ang mga bagay na ating ginagawa kung ito ay tama o mali. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay parang barometer yan sa ating buhay. Kapag tayo ay nalilihis ng daan, nagwa-warning yan. Amen? Nagko-convict yan sa puso mo. Subukan mo, ikaw ay Kristiyanong banal, ikaw ay Kristiyanong sabihin natin, ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa buhay mo. Subukan mong umupo kasama ng mga lasinggero. Subukan mong humawak ng mga pangtoma nila. Pakiramdaman mo kung ano ang meron sa puso mo, sapagkat kung nariyan ang Holy Spirit, mayroong kakaibang alarm na mangyayari sa puso mo. At yan ay totoo sa lahat ng mga kasalanan gagawin natin. Mangyayari lang ang kasalanan na yan kapag nagpilit tayong suwayin ang alarm. Naalala ko yung regalo ng Panginoon na crosswind dati, yung itim. There was one time na bumaba kami doon sa Beverly Hills at medyo napunta ako doon sa corner, parang dead end. Medyo nagpanik ako. Nagmaniobra ako ngayon at gusto kong makaalis agad doon sa corner na yon. At nung ako'y umatras, hindi ko pinakinggan yung alarm. At yung alarm ay napakalakas ng alarm. Ang ibig sabihin ng alarm, mabubunggo na yung puwet ko doon sa isang kahoy. Hindi ko pinakinggan, tumama. That's what happens kapag hindi tayo nakikinig sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nasa ating buhay para turuan tayong lumakad sa kalooban ng Diyos. Tinuturo sa atin ang salita ng Diyos, and then itinuturo sa atin kung paano lumakad. At kapag tayo lumilihis, siya ay nagbibigay ng warning. Pag hindi natin pinakinggan, mapapahamak tayo. Pero yun nga, kailangan natin ang kalooban ng Diyos upang tayo makalakad na nakalulugod sa Kanya. Naniniwala ko mga kapatid na ang buhay Kristiyano ay hindi magiging komplikado kapag ang ating goal ay isa lang, bigyang kaluguran ng Diyos. Kapag isa lang ang goal natin. Pero nagiging komplikado ang buhay Kristiyano kapag ang ating sariling kalooban ay sumisiksik. Kapag ang ating mga sinful desires, ang ating mga fleshly desires na hindi naman yan basta-basta nawawala, ay gusto nating mapagbigyan. And it complicates. Kaya kung minsan totoo yung relationship na complicated. Nagiging complicated ang ating relasyon sa Diyos kapag napakalinaw ng kalooban ng Diyos, pero gusto nating mangibabaw o pumantay o sumabay ang ating sariling kalooban. To know the will of God is to know the things that please Him. Ganun lang yun kasimple mga kapatid. Pag nalaman mong kalooban ng Diyos, yun yung mga bagay na nagpapasaya sa Diyos. Gawin mo yun. At ang favor ng Diyos ay hindi mawawala sa buhay mo. Amen. Minsan sinasabi natin, kinu-quote natin ang scripture, matanda na akong mulang pagkabata ko, sabi pa ni Haring David, ay hindi ko na alala na ang isang matuwid ay nanlimos or pinabayaan ng Diyos o nanlimos ng tinapay. At yan ay karanasan ni Haring David yan sa kanyang buhay. Pero what about us? It doesn't mean na yun ay naranasan ni Haring David, ay automatic yun mangyayari sa lahat ng mga church-goer. Meron yung qualifier eh. I have not seen the righteous. See? At yung dinidescribe doon sa talata na yun na matuwid, ay isang tao na iniingatan niya ang kanyang buhay na huwag lumabas sa katwiran ng Diyos. But the moment ng ating hakbang ay malihis sa katwiran ng Diyos, we are on our own. Hindi ibig sabihin na wala ang Diyos, pero hindi kanya pwedeng i-back up doon sa bagay na yun. You will be on your own. You will walk on your own at makakaranas ka ng struggle.
ang ating buhay ay kailangan pumasok sa katwiran ng Diyos. Amen. Okay, sundan natin ang talata. Sabi ng verse 10 ulit, to please Him in all respects. Pangalawang bagay, bearing fruit in every good work. So, ang pangalawang benepisyo ng pagkilala sa kalooban ng Diyos ay magiging mabunga. Magbubunga daw tayo ng mga bunga sa bawat mabuting gawa. Ang isang mananampalataya ay sabihin natin na nagkakaroon o lumalago sa pagkaalam sa kalooban ng Diyos, ay magiging mabunga rin naman. Ito ay napakagandang pagpapaliwanag doon sa salita ni Jesus sa John, nang sabihin ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Ang manatili sa akin at sa aking mga salita ay magsisipagbunga. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Katulad kung paanong ang sanga kapag hiniwalay sa puno ay matutuyo at hindi magbubunga, gayon din naman kayo, sabi niya sa kanyang mga disciples, sapagkat kung wala ako ay wala kayong magagawa. Patungkol saan? Patungkol sa pagiging mabunga ng mga bunga ng sabi ni Jesus sa John 15, sa ganito ang Ama ay nalulugod kapag kayo ay nagsisipagbunga ng marami. So yung bunga na nakalulugod sa Diyos ay imposibleng ma-produce ng isang Kristiyano na ignorante sa kalooban ng Diyos. You cannot possibly know kung kung paano ka mag-produce ng bunga. Alam niyo ba kung ano yung every good work na pinapakita dito? Or anong bunga? Simple lang, di ba? Good work. Yung bunga ng mabuting gawa. Hindi natin malalaman kung ano yung mga gawa na ito na mabuti unless malaman natin kung anong gusto ng Diyos at ayaw ng Diyos. Kaya doon sa Garden of Eden, malinaw agad ang Panginoon ng ginawa niya. Ang tao at nilagay sa halamanan ay inilatag agad ng Diyos ang ayaw niya. Huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkaalam na mabuti at masama. Malinaw agad kung anong kalooban ng Diyos. Pero sinaway pa rin ng tao. Kaya ang tao ay guilty sa pagsuway sa Diyos. At ganun tayo mga kapatid. Every offense, every sin na ating nagagawa, ay violation ito sa kalooban ng Diyos. Sa salita ng Diyos na gusto niya para sa atin. Kapag sinabing ang tao ay idolater, ibig sabihin na violate mo ang isang salita ng Diyos. Kapag ikaw ay adulterer, kapag ikaw ay thief, magnanakaw, kapag ikaw ay greedy, ibig sabihin may salita ng Diyos na nasaway natin. Hindi tao ang nag-define kung ano ang kasalanan. Amen? Hindi tao. Ang Diyos ang nag-define kung ano ang tama at mali. At ito'y inadapt ng tao at inilagay ng tao sa budhi ng Diyos, sa budhi ng tao ang idea ng tama at mali at ibinigay ang salita ng Diyos at ang constitutions na ating alam ngayon sa mga bansa, especially democratic countries, ay nag-originate ito sa Amerika at ang karamihan ng pattern ay based on the Word of God. Imagine. Kaya kapag ikaw ay pumatay, then ikaw ay hindi lamang guilty sa pag-violate sa batas ng tao, kundi batas ng Diyos. Right? And the only way na tayo mag-produce ng good work is to know the will of God. Kung gusto mo mag-produce ng holy life, alamin mo kung anong kalooban ng Diyos. Kung gusto mo mag-produce ng isang buhay na masaya, buhay na mapayapa, ng buhay na lumalakad na tama sa harap ng Diyos at sa tao, then alamin mo kung anong kalooban ng Diyos sa paglakad mo. It's that simple.
Balikan natin si Jesus. Sabi rito, bago si Jesus, ay gusto kong basahin ng Ephesians chapter 2. Sabi ni Paul dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, sabi dito, for we are His workmanship. Tayo raw ay mga gawa niya ng Diyos, created in Christ Jesus for good works. Tayo raw ay mga gawa ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos. So bakit tayo nilikha ng Diyos? Tayo nilikha niya kay Kristo para sa mabubuting gawa, which God prepared beforehand. So ito mga mabubuting gawa na ito'y inihanda na ng Diyos ng una pa, so that we would walk in them. Ang mga gawa na ito ay established na. Hindi na tayo mag-iimbento ng mabuting gawa. Ang kailangan natin ay alamin natin, tanungin natin ang Diyos, ano Panginoon ang mabuting gawa na gusto mong i-produce namin? See? Tingnan ninyo ang pagkakamali ni Cain. The first time na ang tao ay na-record sa Bible na sumamba sa Diyos. Si Cain at si Abel ay parehong gumawa ng altar, parehong nag-desire na sumamba sa Diyos. At nang si Abel ay naghandog sa Diyos, pumatay siya ng isang 1-year-old na alaga niyang hayop, at ito ay pinatay niya, ginilitan niya at nilagay sa ibabaw ng altar. At tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Si Cain, ganun din ang kanyang ginawa. Gusto niyang sumamba sa Diyos, pero humakbang siya sa sarili niyang kaisipan. Ano ginawa niya? Kumuha siya ng mga bunga ng mga prutas doon sa kanyang bukid. Pinitas niya yung mga bunga, inilagay sa altar at sumamba sa Diyos. At ang sabi ng Bible, hindi tinanggap ng Diyos ang kaniyang handog. So, pagkatapos sumamba ng magkapatid, yung isa, si Abel, umuwing masaya kasi tinanggap ng Diyos sa kanyang handog. Si Cain, malungkot. Masama ang loob sa Diyos, at ang kanyang pinagbuntunan ng galit ay ang kanyang kapatid. Diba? Sabi ng Panginoon, dumalaw ang Panginoon kay Cain, bakit masama ang iyong mukha? Kung ginawa mo ang tama, hindi ba tatanggapin din kita? You see, that is simple. So, sasamba ka sa Diyos. Hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos on your terms. Kailangan sumamba ka sa Diyos sa Kaniyang kalooban. Kung gusto mong sumamba, at ang gusto ng Diyos ay ganito ang gawin mo, magpuri ka, isuko mo ang buhay mo, pero ang gusto mong pagsamba ay kalahating oras lamang, pakikinggan mo lang salita, makakaramdam ka lang ng pagkatakot sa Diyos, pero pagkatapos nun, babalik ka na ulit sa buhay na makasalanan. That's your term. Yan ay paraan ng tao at kagustuhan ng tao. Hindi iyan pwedeng tanggapin ng Diyos. Ang tatanggapin lang ng Diyos ay yung kalooban niya na mangyari sa ating buhay. And that's the reason, sabi ni Jesus sa panalangin, sabi ng Panginoon, your kingdom come, your will be done. Your will be done. Mga bagay o ang mga gawa na gusto ng Diyos i-produce natin ay established na sa Diyos. Sabi ng isang talata sa Old Testament, your word, O Lord, established in heaven. Natatag na ang salita ng Diyos sa kalangitan, so ibig sabihin, wala na tayong pwedeng idagdag. Alamin na lang natin kung anong kalooban ng Diyos at yun ang ating ipapractice. So we were created in Christ for good works. So tayo niligtas niya upang makita ang mga bunga na ito na itinakda ng Diyos para sa atin. Napuntahan natin si Jesus. Sa John chapter 4, ang sabi rito ng verse 34 ay ganito. Sabi ni Jesus, My food is to do
the will of Him who sent me and to finish His work. To accomplish His work. Ang aking pagkain, nasa isang sitwasyon sila na nagpabili si Jesus ng tinapay sa kanyang mga disciples, pero pagdating ng mga disciples ay busog na si Jesus. Ang nangyari habang ang mga disciples ay bumibili, may kinausap si Jesus na isang babae, yung tinatawag nating Samaritan woman, at ang babae ito'y sumampalataya sa kanya at nagbalita sa bayan at ang mga tao ay nagsilapit kay Jesus. So by that time, dumating ang mga disciples, sabi nila, Panginoon, kain na tayo. At sabi ni Jesus, busog na ako eh. Sapagkat, sabi nila, sino nagpakain sa iyo, Panginoon? Ang aking tinapay ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Karoon siya ng kasiyahan, nalimutan niya ang gutom ng laman. Tandaan natin, ang Panginoong Hesus sa laman ay nagugutom. Pero sa oras na yon, ay nalimutan niya ang pagkagutom ng laman sapagkat meron siyang na-accomplish. Nagawa niya ang isang ipinagagawa ng Ama. Naintindihan niyo yan, mga kapatid? That is why sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone. Hindi kailangan puro tinapay ang habol natin. Huwag kayo maniwala sa mga nagsasabi na mabubusog ba kayo kung puro kayo praise the Lord? Yes, kaya tayong busugin ng Panginoon. Sapagkat ang mga ibon nga hindi pinababayaan ng Diyos, gaano pa ang mga anak ng Diyos? Puro kayo simba-simba, hindi kayo yayaman dyan. Yayaman din kayo kapag niloob ng Panginoon at gusto niya kayo ay maging pagpapala sa maraming mga tao. Subalit, we prioritize the service of God sapagkat naniniwala tayo na ang buhay natin ay para sa Diyos. And if given a choice kung ano ang uunahin natin, ang pagtatrabaho ba o ang pagganap ng kalooban ng Diyos, uunahin natin ang pagganap sa kalooban ng Diyos. God has a way to fill in kung ano ang kulang. Amen. Sa chapter 6 ng John, sabi rito sa verse 38, For I have come down from heaven. Sabi ni Jesus, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Ako'y naparito mula sa langit, hindi para gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Imagine ang condescension ng Son of God. Kung paanong ang lahat ng kanyang human will ay kanyang isinurrender sa Ama para ma-accomplish lamang ang kalooban ng Ama sa buhay niya sa lupa. Samantalang tayo, pag tayo ay naiipit sa salita ng Diyos at may mga bagay na gusto natin na hindi natin magawa, nagdadabog agad ang tao. Bakit ba sinisikil ng Diyos ang kalooban natin? Kaya ayaw kong mag-church kasi ang daming bawal sa Diyos. Na para ba namang ang Diyos ay nandyan para pahirapan tayo? Samantalang kung wala ang Diyos, ay wala tayo. Sabi ng Bible, we exist by God. And this is the will of Him who sent me, sabi ni Jesus, that of everything that He has given me, I will lose nothing, but will raise it up on the last day. Sa lahat daw ng ibinigay ng Ama sa Kanya, walang mawawala kahit isa, kundi ito'y bubuhayin ko hanggang sa huling araw. For this is the will of the Father, that everyone who sees the Son and believes in Him will have eternal life. And I myself will raise him up on the last day. So yan ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, na ang lahat ng makakita sa anak at sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at siya'y bubuhayin ko sa huling araw. So that is the will of God. Kaya sabi ni Jesus, hindi ako naparito sa lupa para sa aking sariling kalooban, kundi para gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. So diyan ay nagpapakita na ang lahat ng mabubuting gawa na naiproduce ni Jesus sa lupa, sabi niya, hindi ito sa akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kapag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, you are doing the work of God.
you're doing the work of God. Now, tingnan ninyo ang mga kababaihan sa ating church. Bakit tayo nagpa-practice ng pagpapahaba ng buhok sa mga kababaihan? Are we doing it dahil ito ay fashion? Dahil ito ay trending? Dahil ito yung popular sa mundo? Long hair? Ginagawa natin ito dahil ito ang kalooban ng Diyos. And when we do the will of God, you are doing the work of God. Kaya pag tinanong ka, bakit ka nagpapahaba ng buhok? Hindi naman uso ngayon. Ito yung kalooban ng Diyos. Ginagawa ko lang ang bagay na nakalulugod sa Diyos. Ba't kailangan ka pa magpahaba ng buhok? Kasi ang aking goal sa buhay ay malugod ang Diyos. Paano kung magmukha kang losyang sa mga kaibigan mo? It doesn't matter. Unahin ko ang kalooban ng Diyos kaysa sa gusto ng aking mga kaibigan. Sapagkat kapag nagawa ko ang gusto ng mga kaibigan ko, wala naman ako mapapala. Pero pag nagawa ko ang kalooban ng Diyos, ang favor ng Diyos ay kasama ko palagi. So the good works are produced. Kung gusto natin na magbunga tayo, na mabubuting gawa, then ang kailangan natin ay knowledge of the will of God. Kung gusto niyo mag-produce ng mabuting gawa sa loob ng inyong mga relasyon, mag-produce ng mabuting gawa sa inyong mga trabaho at pag-aaral, sa ministry, mag-produce ng mabuting gawa sa paglilingkod sa Diyos. At ito'y makikita ng mga tao ang paglago ninyo sa paglilingkod sa Diyos. Ang kailangan natin ay knowledge of the will of God. That's the secret. Ang kalooban ng Diyos, kapag nalaman natin, malalaman natin kung paano lumakad sa kanyang kaharian. Ang pangatlong bagay sa verse 10 pa rin ay nagsasabing, increasing in the knowledge of God. So dito binanggit ang salitang knowledge of God. Ang salitang increasing ay ibig sabihin growing. Ibig sabihin kung nalalaman mo ang kalooban ng Diyos, then ikaw ay lalago din sa pagkakilala sa Diyos. Sa isang komentary, ang salitang knowledge dito ay binigyan ng footnote na real knowledge. Ang pagkakilala daw ito ay hindi lang basta information, kundi isang personal knowledge of God. Isang genuine na pagkakilala sa Diyos. Anong ating makikita dito, mga kapatid? Knowledge of God comes after knowing the will of God. So diyan makikita natin na magkaiba ang pagkakilala sa Diyos at pagkakilala sa kalooban ng Diyos. Maaaring isipin natin, mahalaga makilala ko muna ang Diyos. Pero kung tayo ay magpupursue ng knowledge of God, ay hindi nangangahulugan na ang kalooban ng Diyos ay magaganap natin. Mapapansin natin na pagdating sa pangangaral, pagdating sa conversion ng mga mananampalataya, hindi natin pinaprioritize sa mga tao, sa mga converts na mapuno muna sila ng knowledge of God. Ang kailangan nila ay ma-encounter muna ang Diyos sa kanilang buhay, mauna ang conviction at ang pag-surrender ng buhay sa Diyos, at ang pagkakilala sa Diyos ay susunod na lang. See? Ibig sabihin, ang tao kapag nako-convert, hindi naman maaaring makilala mo ang Panginoon na siya'y tagapagligtas mo at kailangan mo ng tagapagligtas sapagkat ikay makasalanan, pero yan ay isa pa lamang sa pagkakilala sa Diyos at hindi mo kailangang makilala muna ang Diyos sa lahat ng kanyang katangian. All you need to know sa oras na yan is to know that you need God. And only God can save you. Diyos lamang ang makapagliligtas sa iyo. So, what comes first? Surrender of the will. And then, ang pagkakilala sa Diyos ay susunod. Gusto kong establish sa inyo ang bagay na yan dito sa ilang mga talata. Jeremiah 31, speaking of the new covenant. So, buklatin niyo muna ang verse 33 at 34. For this is the covenant which I will make with the house of Israel
After those days, declares the Lord, I will put my law within them and write it on their heart, and I will be their God, and they shall be my people. Anong inyong mapapansin? Ito raw ang gagawin ng Diyos sa bagong tipan na kanyang i-establish. Ang unang gagawin ng Diyos ay, I will put my law within them and write it on their heart. And then pangalawa na mangyayari ay, I will be their God. So, kailangan mo nang isulat ng Diyos ang kanyang mga kautusan sa ating puso. In other words, kailangan muna nating malaman ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay, unang-una ay ang kaligtasan natin. Na ating talikuran ng kasalanan, isuko sa Diyos ang buhay ng makasalanan, at tanggapin si Kristo sa pamagitan ng bautismo. So yan ang mga unang kalooban ng Diyos na kailangang malaman natin. And after that, ay marami tayong unti-unting malalaman ng mga bagay na desires ng Diyos na makita sa buhay natin. And only after na tayo, hindi naman after, kundi habang tayo'y lumalago sa pagkaalam sa kalooban ng Diyos, tayo ay unti-unti ring lalago sa pagkilala sa Diyos. Kaya, malinaw ang salita dito ng Panginoon sa bibig ni Jeremiah, I will put my law in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Sa verse 34, ay in-establish ulit yan. They will not teach again each one his neighbor and each one his brother, saying, Know the Lord. Hindi na nila kailangang magturuan at magsabing, kilalanin mo ang Panginoon. For they will all know me. Sapagkat makikilala nilang lahat ako. From the least of them to the greatest of them, declares the Lord. Why? O how? Sa paanong paraan? O bakit makikilala siya ng lahat? Sabi ng Panginoon, For I will forgive their wrongdoings, and their sin I will no longer remember. So ang pagkakilala sa Diyos ay kailangang mauna ang pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at paglimot ng Diyos sa kanilang mga pagkakasala. Nauna ang gawa ng Diyos, sumusunod ang pagkakilala sa Diyos. Kaya kung wala kang alam, kung hindi mo alam kung anong ginagawa ng Diyos, kung wala tayong pagkaalam sa gawa ng Diyos, kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay natin, then hindi tayo lalago sa pagkakilala sa Diyos. There is no way. Alala ko tuloy yung meme na tungkol sa lasing. Sabi niya, sa langit walang lasenggo. Bakit daw? Di nga marunong umuwi sa bahay yung mga lasenggo eh. Langit pa kaya uuwian. The lack of knowledge of God's will is always a hindrance for the knowledge of God. You see, ang Diyos ay hindi bumababa at nagsasabing, ito ako. I am almighty, I am this, I am that, I am that. Kapag ang Diyos ay nagbumaba sa tao, ang unang encounter natin sa Diyos ay meron siyang gagawin sa buhay mo. You will know God as a healer. You will know God as a Savior. You will know God in His work. And that's when we know who God is. Ilang talata pa para ma-establish natin ito. Sabi ng Hosea chapter 4 verse 1. Listen to the word of the Lord. You sons of Israel, because the Lord has a case against the inhabitants of Israel, of the land, for there is no faithfulness. Now, mark niyo yung salitang faithfulness. Nor loyalty, nor knowledge of God in the land. You see? There is no faithfulness daw, and there is no loyalty, and then inihuli ang knowledge of God. Laktaw tayo sa verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Since you have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest, since you have forgotten the law of your God.
I also will forget your children. Ano ang nalimutan ng Israel dito sa salita na ito na nireject ng Diyos ang bayan ng Israel? Ano ang kanilang nalimutan? Hindi nila nalimutan ng Diyos. Ang nalimutan nila ay ang kalooban ng Diyos. Ang pagganap sa kalooban ng Diyos. Ano ang naging outcome? Nireject sila ng Diyos. See? On a positive side, basahin natin ang Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24. This is what the Lord says, let no wise man boast of his wisdom. Huwag daw magyabang ang tao sa kanyang karunungan. Nor let the mighty man boast in his might, nor a rich man boast of his riches. But let the one who boasts, boast of this, that he understands and knows me. That I am the Lord who exercises mercy, justice, and righteousness on the earth. For I delight in these things, declares the Lord. Kung meron tayong ipagyayabang sa lupa, of course, maraming mga tao, very proud sila sa kanilang mga intellectual achievements, sa kanilang mga physical achievements, at sa kanilang mga financial achievements. Pero sabi ng Panginoon, huwag magmayabang ang mayaman sa kanyang kayamanan, ang malakas sa kanyang lakas, at ang panta sa kanyang karunungan. Kung meron kayong ipagyayabang, ito lang ang gusto kong ipagyabang ninyo, sabi ng Panginoon, na nakikilala niyo ako. And how do we know Him? That He exercises mercy, righteousness, and justice on the earth. So anong ipinapakita dito? Sabi rito, in this I delight. Ang kaawaan, ang kahatulan, at ang katwiran daw, ito'y mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. At kung meron kayong ipagmamalaki sa lupa, ipagmalaki ninyo, nakilala nyo ang Diyos sa ganitong mga bagay na dinidesire niya. Alam ko ang kalooban ng Diyos sa mga makasalanan. Alam ko ang kalooban ng Diyos pagdating sa mga justice, sa mga paghatol na yan. Alam ko ang kalooban ng Diyos pagdating sa matuwid at hindi matuwid. Kung yan ay naunawaan mo, sabi ng Panginoon, yan ang iyong ipagmalaki. The knowledge of His will. Because when we begin to know God's will, then we grow in the knowledge of God. Balikan natin ang Hosea chapter 2 naman. Sabi sa verse 19 and 20, I will betroth you to me forever. Alam natin yung salitang betroth, di ba? Sa relasyon ng lalaki at babae, pinagkakasundo ang babae sa lalaki. So practically, pag sinabing betrothed, yan ay asawa na. Yes, I will betroth you to me in righteousness and in justice, in favor and in compassion. So ini-establish ang relasyon ng tao sa kanyang Diyos. Saan? Sa pamagitan ng mga bagay na pumapasok sa kalooban ng Diyos. Sa kanyang katwiran, sa kanyang kahatulan, sa kanyang kaawaan, sa kanyang favor. And I will betroth you to me in faithfulness, then you will know the Lord. Kapag tayo ay naibetroth sa Diyos, ibig sabihin kapag tayo ay nakapasok sa relasyon sa Diyos dahil nakikilala natin ang kanyang kalooban, then makikilala natin siya. That's how it is, mga kapatid. Kaya ang relasyon sa Diyos ay hindi nakabase sa ating intellectual gains, sa ating mga intellectual achievements. Marami na akong alam na revelation ng Diyos. Marami na akong alam na mga mysteries. Hindi dyan na i-establish ang relasyon natin sa Diyos. Kundi ang malaman ng kalooban ng Diyos kung paano tayong lumakad na maayos. May isa pang talata na naalala ko ngayon. Sabi ni, I think, sabang talata yun. I think it's in the book of Micah ba yun or Haggai. Sabi ng Panginoon, sabi ng prophet,
He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require. Ano daw ang nire-require ng Diyos? That we do justice, that we love mercy, and that we walk humbly before our God. Hindi naman natin kailangan talagang malaman kung gaano kalaki ang Diyos. Wala tayong sapat na kakayanan, na capacity para makilala natin ang kalakihan ng Diyos. Baka mabaliw lang tayo pag inaspire natin makilala ang lahat-lahat sa Diyos. Pero may paraan para lumago sa pagkakilala sa Diyos. Alamin natin kung ano mga bagay na gusto ng Diyos ma-accomplish sa buhay natin. Anong gusto ng Diyos gawin natin bilang mga anak niya? Anong mga bagay na gusto ng Diyos ma-demonstrate sa atin bilang mga follower of the truth? Knowledge of God comes afterwards. Pwede nating sabihin na ang pagkakilala sa Diyos ay malulubos lang kapag tayo ay nasa piling na ng Diyos. Pag sinabi kasi natin ng Diyos ay maluwalhati, hindi natin ito ma-capture sa words kung gaano ka talaga kaganda ang kaluwalhatian ng Diyos. The only way na yan ay ma-appreciate natin ay kapag nakita na natin ang Diyos sa kaluwalhatian. It's the only way. Minsan, ang presence ng Diyos, hindi natin masyado napapahalagahan. Nagwo-worship, may mga naglalakad-lakad, mayroon kung kailan sumasamba, mayroong gustong umihi, may gustong uminom, may gustong bumili ng pagkain. Kaya minsan nagrereklamo yung ibang mga kapatiran, bakit yung mga bata akyat baba, akyat baba, akyat baba? Kailangan nating turuan ng mga bata na magkaroon ng pagpapahalaga sa presence ng Diyos. At ang presence ng Diyos ay hindi kailangan lagi nakakakilabot. The fact na tayo ay nasa gawain ng Diyos, we expect God to be with us. At ang salita niya ay ating binabasa at pinag-aaralan, we expect God to be with us. Kapag yan na-appreciate mo at pinahalagahan mo, then ang kaniyang mighty presence ay pwede niyang iparanas sa iyo sa oras na yan. Amen. Pero kung ang mga bagay na ito hindi natin mabigyan ng respect sa Diyos, paano pa natin ma-appreciate, mako-comprehend ang kaluwalhatian ng Diyos? The only way ma-capture yun ay kapag nandun na tayo. Then we see God in His awesomeness. Amen. But ngayon sa lupa, ang kailangan ay ma-demonstrate ang kalooban ng Diyos. Ang kailangan ma-demonstrate ay ang kabanalan ng Diyos, ang kanyang katwiran, ang kanyang kahatulan, at ang mga bagay na nagpapabigay ng kaluguran sa Kanya. Yun ang dapat ma-establish sa ating buhay sa lupa. Kaya nga sabi ni Jesus, that they may see your good works. Hallelujah. Okay, balik tayo sa Colossians. Sabi ng verse 11, strengthened with all power according to His glorious might, for the attaining of all perseverance and patience, joyously giving thanks. Sabi ng verse 12, joyously giving thanks to the Father. So dito binigyang diin naman ni Paul ang isa pang benefit ng pagkakilala sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, pinapanalangin ko na kayo mapuspos ng pagkaalam sa kalooban ng Diyos. At sabi niya sa verse 11, upang kayo ay tumanggap ng kalakasan. Upang kayo'y magsilakas sa lahat ng kalakasan sa pamamagitan ng kanyang maluwalhating kapangyarihan. Merong lakas ang tao at merong lakas ang Diyos. Ang tao ay pwedeng mag-demonstrate ng kanyang kalakasan at pwedeng gawin ang mga bagay ayon sa kanyang kalakasan. Kapag alam mo ang isang bagay na dapat mong gawin, pwede mong gawin ito sa iyong lakas. Subalit ang kalakasan ng tao ay may limitasyon. Ang kalakasan ng tao ay may hangganan. Ang lakas ng tao kuminsan ay nakadepende sa mood niya. Pag wala tayo sa mood, matamlay tayo. Pag medyo maganda ang mood natin, feeling natin malakas tayo. Ang kalakasan ng tao ay masyadong fragile.
Kailangan itong alagaan, kailangan itong bantayan palagi. Pero ang lakas ng Panginoon, so there is another kind of strength na pwede matanggap at maranasan ng isang Kristiyano, and that is the might of God. You know, ang ganda ng salita dito na ginamit ni Pablo, sabi niya, so that we will be strengthened with all power, which is the Greek word dunamis. Ibig sabihin ng dunamis ay ma-demonstrate yung kalakasang na-demonstrate, paglilingkod sa Diyos, pag-awit at paglakad, kahit na mahirap ay ginagawa mo pa rin at masaya kang ginagawa. So there is a demonstration of strength. Pero saan galing ang lakas na yan? It could either come from human strength or from the might of God. Now, ang might na ito ay napakaganda, and I believe na ang salitang might dito, from the Greek word kratos, ay ina-attribute lagi sa mga spirit beings and especially sa Diyos. Because kratos means dominating power. So ito ay isang kapangyarihan na nagdo-dominate. Ibig sabihin, kapag ito'y nag-manifest, it has full control. Okay? Hindi lang ito basta lakas na nahayag, na nakita, kundi lakas na nangingibabaw sa ibang kalakasan. At yun yung lakas na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Sa paanong paraan? By the knowledge of the will of God. Paano natin magigay ng lakas ng Panginoon sa pamagitan ng pagkaalam ng kalooban ng Diyos? Kapag tayo ay lumalakad na sa kalooban ng Diyos, diyan natin mararanasan na ang lakas ng Diyos ay unti-unti niyang ibibigay sa atin. In other words, kapag ikay lumalakad sa kalooban ng Diyos, mauobliga ang Diyos na mag-sustain sa iyo ng kanyang lakas. Samantalang kung ikaw naman ay lumalakad sa sarili mong kalooban, ay kailangan mong magpakalakas. In other words, obligado kang mag-demonstrate ng iyong human strength. Dahil kapag kalooban ng tao, hindi pwedeng i-sustain ng Diyos. Diba? Let's say, ito ang kalooban ng Diyos, dito ka pumunta. Pero sabi mo, dito ako pupunta. Pag dito ka pumunta, then mauobliga kang kumilos sa iyong sariling lakas. Hindi mo kasama ang Diyos. Pero kapag sinunod mong kalooban niya, kapag nakita mong medyo mahirap, pero kung kalooban niya ng Diyos, magsusustain siya ng kanyang might. Kaya nga sabi nung inaawit kanina, ano yung verse nung inawit kanina? Brother Jet, ano ba yun? Mahirap, parang sa tingin mo ay mahirap ang buhay, kay hirap ng buhay. At yan ay totoo. Kung minsan kapag tinitingnan natin sa ating sariling perspective, mahirap ang buhay, pero tumingin ka sa kalooban ng Diyos. Iba, nagbabago. Parang yung black and white nagiging colored. Di ba? Parang yung madilim ay nagliliwanag. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay liwanag. Parang yung kahinaan ay nagiging mas malakas sapagkat ang Diyos ang nagdadagdag ng lakas. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga disciple, maghintay kayo sa Jerusalem hanggang sa kayo mapuspos ng kapangyarihan mula sa itaas. You see, kung sila ay hindi nagstay sa Jerusalem, walang kapangyarihan ng church. That's true. Pero dahil sila nagstay sa Jerusalem, hindi nila alam kung gaano katagal, inabot ng 10 araw, but on the 10th day, bumuhos ang Espiritu Santo. At nagsimulang lumakad ang iglesia sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Dahil sila'y nasa kalooban ng Diyos. Amen. You see mga kapatid, kahit tayo mga Kristiyano, pwede tayo makapasok sa ating sariling kalooban. Pwede tayo makahakbang sa sariling kalooban. Pwede kang pumasok sa relasyon sa sarili mong kalooban. Pwede kang pumili ng trabaho sa iyong sariling kalooban. At pwede kang maglingkod sa Diyos sa sarili mong kalooban. Katulad ni Moses na nag-attempt na gawin ang gusto ng Diyos by his own way. Kaya nga sabi ng prophet, doing God a service without His will. Si Cain nagbigay ng paglilingkod sa Diyos. Pero hindi kalooban ng Diyos. Ano naging outcome? Bitterness. Naging bitter siya sa Diyos, naging bitter siya sa kanyang kapatid. You see? Pwede tayong gumanap ng bagay na gusto ng Diyos, mag-church. Pwede tayong gumawa niyan, umawit sa Panginoon.
Pwede tayong gumawa ng isang bagay ng paglilingkod sa Diyos, pero kung hindi ito kalooban ng Diyos, right there, problema tayo. Paano natin malalaman kapag ang paglilingkod sa Diyos ay hindi kalooban ng Diyos? Hindi natin ito ginagawa ayon sa kanyang pamamaraan. Ginagawa mo yan sa iyong pamamaraan. Pagsisimba ng Sunday o anumang araw ng gawain, paano ito magiging kalooban ng laman instead na kalooban ng Diyos? Well, kapag ikaw ay pumapasok sa gawain na hindi mo ni-ready ang iyong puso, na nagbabad ka muna sa mga activity ng Sabado, kaya pagdating ng Sunday, pupungas-pungas ka sa antok. Pagdating ng Sunday, kikinig ka, pero ang isip mo nasa ibang bagay. Oras ng pangangaral, ang iniisip mo ay merienda. Diba? Minsan, mas matagal pa, mas mahaba pa ang atensyon ng mga matatanda kaysa sa mga kabataan. Ang mga kabataan, 30 minutes pa lang nangangaral yung preacher, gusto na agad magmerienda. Gusto na agad mag-CR. Alam niyo ba na kapag kayo ay masyadong distracted sa oras ng gawain, then yan ay panlilin lang yan ng kaaway. Para hindi niyo makuha ang blessing ng salita ng Diyos. At ang blessing ng gawain na bibigay ng Diyos sa atin. And sometimes kaya tayo distracted kasi marami tayong pinaprioritize. Hindi tayo nakafocus sa isang bagay to please God. Kapag tayo nasa church, magkaroon tayo ng isang goal to please the Lord. Bigyan ko siya ng kaluguran sa aking pagsamba. Hindi ako lalabas-pasok para umihi. Bago magsimula ang gawain, iihi na ako. It's that simple. Diba? Kung ikaw ay maihiin, hindi ako iinom ng marami para hindi ako maihi. It's that simple. Kapag tayo ay may desire na i-please ang Diyos, marami tayong pwedeng gawing hakbang. At kung talagang limitado ang iyong hakbang, diyan mo naman ngayon mararanasan ang kalakasan ng Diyos. Paano ko kaya na-sustain yun? Paano hindi ako naihi ng 2 oras, 3 oras sa gawain? Kasi inuuna mo ang Panginoon. Diba? Tinan niyo minsan mga bisita, maraming mga tao, naalala ko lang, one time na pag-usapan namin, merong isang artista na naging bisita, artista o kapatid ng artista, naging bisita sa isang church sa San Pedro, ating sister church. At, ang naging reklamo ay, sabi niya, ang ganda naman ng gawain, ang ganda ng ganito. Pero ang unang naging reklamo ay, ang haba ng inyong gawain, magugutom ang mga tao. Pero kung ang taong yun ay talagang interesado na matuto, maulaman ang kalooban ng Diyos, hindi niya mapapansin ang gutom. Amen. Tayo nga, kapag tayo tutok sa trabaho at gustong-gusto mo ang trabaho, 4 na oras, 5 oras, nakaupo ka dyan. Hindi mo napansin ang gutom. Bakit? Dahil gusto mo ang iyong ginagawa. Kaya pag gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, maitatabi mo ang pangangailangan ng iyong katawan. Mayroong kalakasang nadadagdag sa iyo. God gives you strength. Kaya ang tanging paraan para tayo makatanggap ng kalakasan ng Diyos is to know His will. Kung gusto nating maranasan ng kalakasan ng Diyos, alamin mo ang kalooban ng Diyos. Because I tell you, that's the only way you will experience the power of God. Amen. Sorry. Minsan pinag-usapan natin, madalas natin pinag-usapan ng pagiging overcomer. Pagiging overcomer, of course, maraming bagay. Sa Book of Revelation ay marami tayong nakikitang mga salita, to him who overcomes, to him who overcomes. Of course, maraming labanan sa ating buhay. Maraming pakikipagbaka ang buhay Kristiyano. At kung minsan maraming labanan tayong tinututukan, pero hindi yun ang talagang mahalagang labanan. Mayroong mahalagang labanan na ito'y may kinalaman sa ating sariling kalooban. Kung minsan ang ating sariling kalooban, ito yung pinakamahirap nating kalaban sapagkat ito yung laging nananaig, ito yung laging gustong nasa ibabaw ng kalooban ng Diyos. Kaya't naniniwala ko ng isang bagay, kung mayroong bagay na unang dapat mapagtagumpayan ng isang Kristiyano,
Ito ay ang sarili niyang kagustuhan. Ang ating sariling kagustuhan ang kailangang una nating madaig. Sapagkat kung hindi natin kayang masakop ang ating sariling will, then we will have a problem doing the will of God. Right. Kaya ang ating Panginoon ay pinakita sa atin sa Kanyang buhay ang pagpapasakop sa kalooban ng Ama. Sa pinakadulo ng Kanyang buhay sa lupa, ano ang Kanyang sinabi? Gusto ko lang i-quote ang Matthew 26:42. Sabi niya, "My Father, if this cup cannot pass away unless I drink from it, your will be done." Kung talagang hindi ladaan ito, ang sarong ito, liban na ito'y inumin ko. Ibig sabihin, kung talagang ito'y kailangang mangyari, Ama, then mangyari dahil ito'y kalooban mo. Right. Naisuko niya ang kanyang sariling kalooban. Sabi niya, "But not my will, but your will be done." At yun ang demonstration ng overcomer. Nagbibigay sa atin ng kalakasan ng Panginoon ay kapag na-surrender natin ang ating kalooban. This is what makes us victorious. And then, ang mga struggle sa laman, sa mga evil spirits, mapapansin ninyo, hindi na ganun kahirap. Sapagkat naisuko mo na ang iyong will sa will ng Diyos. Kaya mga kapatid, alamin natin ang kalooban ng Diyos. Be filled with the knowledge of His will. Yan ang prayer ni Paul sa Colossian Church. At yan ay magandang prayer din at desire. Huwag lang natin basta ipag-pray. Alamin natin. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Magsimula tayo sa pamagitan ng revealed na. Alamin muna natin yung na-reveal na kalooban ng Diyos, which is ito na yung scripture. Magsimula kang magbasa. At pag minabasa kang salita ng Diyos na nag-uutos sa iyo na gawin mo at hindi mo gawin, then magsimula kang i-practice yan. Surrender mo ang iyong sariling kalooban. Gayahin natin ang mga taong nagtatanong. Sabi ng mga tao nung si Peter ay nangaral, "Men and brethren, what shall we do?" Diba? Si Prophet Samuel, nung siya'y bata pa, the first time na kanyang narinig ang tinig ng Diyos, akala niya siya'y tinatawag ng high priest na si Eli. Kaya sabi ng high priest, the next time na marinig mo ang tawagin ng iyong pangalan, kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo, "Panginoon, magsalita ka sapagkat ang iyong servant ay nakikinig." And so it happened, nang tumawag ang Panginoon kay Samuel, sumagot si Samuel, "Speak, Lord, for your servant hears." At alam niyo kung anong ginawa ng Diyos? Ang unang ginawa ng Diyos ay hindi ipinakilala yung sarili niya. Ang unang ginawa ng Diyos ay ipinakita kay Samuel ang desire ng Diyos. At ang desire ng Diyos sa oras na yon ay i-judge ng Diyos, i-punish ng Diyos, parusahan ng Diyos ang mga anak ni Eli because of their violations, transgressions sa templo. At kung anong gagawin ng Diyos sa mga anak ni Eli, mamamatay sa battlefield, sinabi ng Diyos, "Ito ang aking gustong gawin sapagkat niyuyurakan nila ang aking tabernacle." See? Nalaman ni Samuel ang kalooban ng Diyos. So magsimula tayong magtanong, "Panginoon, anong kalooban mo?" Gusto ba nating malaman ang kalooban ng Diyos, mga kapatid? Amen. Magtanong na tayo sa Panginoon. Sa inyong pananalangin, magtanong kayo. Kung meron kayong mga plano, meron kayong mga worries bukas, ano kaya mangyayari sa buhay ko bukas, next year? Ano kaya mangyayari sa akin ano kaya mangyayari marami tayong worries. Sabi nga kanina, normal lang daw mag-alala. Yan ay normal talaga sa mga tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, "Do not worry." Paano tayo makakalaya sa worry? Ibigay natin lahat sa Panginoon. At sa halip na tayo mag-alala, ano kayang gagawin ko? Ang iyong mga pag-aalalay gawin mong tanong, "Panginoon, ano ang kalooban mo?"
Paano ako hahakbang, Panginoon? Ano ang sagot, Panginoon? Paano ko makakalaya sa problemang ito? Paano ko makakalagpas sa kahirapan na ito? Ano ang iyong kalooban? Sapagkat ang solusyon ay nasa kalooban ng Diyos. Amen. Pumasok ka sa kalooban ng Diyos, may solusyon ang lahat ng ating mga problema. Hindi lang may solusyon, maiiwasan din natin ang marami pang problema kapag tayo'y manatili sa kalooban ng Diyos. Dalawang bagay bago tayo magtapos. I found out sa Acts chapter 22 verse 14, sabi doon, kinote ni Paul ang servant of God si Ananias. Sabi ni Ananias kay Pablo, "The God of our fathers has appointed you to know His will." At naniniwala ko yan itutuo sa atin, sa lahat sa atin na tinawag ng Diyos sa pamagitan ng gospel. Nang tayo'y tinawag niya, it is because kasama dito na gusto ng Diyos makilala natin ang kalooban niya. Nung kabataan ko sa ministry, I thought, iniisip ko, na ang sentro ng gawa ng Diyos ay ang pagliligtas ng aking buhay. And then later on, habang ako'y lumalago sa pagkakilala sa kalooban ng Diyos, I realized na ang pagliligtas sa atin sa kasalanan ay isang pasimula lang sa mga gawa ng Diyos. Marami pang mas dakilang bagay na kayang gawin ng Diyos sa atin, pero kailangan niya muna tayong iligtas sa kasalanan, alisin sa kasalanan, ilagay sa malinis at banal na dako, at maihanda sa kaniyang gagawin. Praise God. You see? At yun ay mangyayari lamang kapag nalaman natin ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Acts 22, God has appointed us to know His will. Pero bagamat ito ay by appointment, ibig sabihin gusto ng Diyos, at tayo ay inappoint ng Diyos sa bagay na ito, kailangan pa rin nating i-desire. Kailangan pa rin nating i-aspire, Panginoon, I want to know you more. I want to know your will. Diba? Sabi ni Jesus sa John 7, verse 17, if anyone is willing to do His will, then he will know about the doctrine. Maraming mga tao nagtatanong, paano nalaman ni Jesus ang mga aral na ito? Saan galing itong mga aral na ito? At sabi ni Jesus sa verse 16, hindi ito sa akin, ito'y galing sa nagsugo sa akin. Paano nyo malalaman ang mga aral ng Diyos? Kailangan mong nasain ang kalooban ng Diyos. Yun ang sekreto para maunawaan natin ang mga aral ng Diyos, magsisimula tayong i-desire ang kaniyang kalooban. Panginoon, anong kalooban mo sa buhay ko? And then, ang mga aral ay susunod. Praise God. Kapag tayo nakakita ng mga nagsasabing mga mananampalataya, subalit maraming alam, maraming karunungan, subalit ang buhay ay hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, then alam na ninyo ang nangyari. Hindi sila dumaan sa tamang proseso ng Diyos. Tumalon sila doon sa matuto agad, maging marunong agad sa mga doktrina. Pero hindi pa naayos ang buhay. Hindi pa naililinya sa kalooban ng Panginoon. Kailangan dumaan tayo sa tamang proseso, mga kapatid. Amen. So, pagpalain kayo ng Panginoon. Naunawaan ba natin ang salita ng Diyos ngayong gabi? Amen. Praise God. Tumay tayong lahat. Praise the Lord. Bago tayong mawit, nalala ko lang isang lumang awit. Sabi ng awit, it is no secret what God can do. What He's done for others, He will do for you. Kung tayo nag-i-struggle sa mga bagay na gusto nating maranasan, nakikita natin sa buhay ng ibang mananampalataya. Kung tayo nag-iisip, paano ko ba mararanasan yung naranasan nila? Paano ko ma-enjoy ang ganung bagay mula sa Diyos? Tandaan natin ang bagay na ito, mga kapatid. Walang nililihim ang Diyos sa atin.
Pagdating sa mga bagay na magpapasigla ng ating pananampalataya, magpapalakas ng ating pananampalataya, at magdadala sa atin sa buhay na mananagumpay, walang inilihim ang Diyos. Lahat ito ay nasa Kanyang salita. At ang marami dyan ay paulit-ulit nating nababasa. Ang kulang lang, hindi natin pinapractice ang kalooban ng Diyos. Nabasa ng preacher, naulit ng preacher, na-quote ng preacher, ang kulang lang ay i-practice natin. Kapag na-reveal, kapag nahayag sa atin, nakita natin, nalantad sa atin ang salita, ang kalooban na ito ng Diyos, specific will of God, humakbang ka kaagad. Kung hindi mo kaya at sinasabi mo, Lord, parang mahirap gawin ito, then manalangin ka. Panginoon, paano ko maihahakbang ang aking buhay sa iyong kalooban? If it's the will of God, then God will be there to help you. You will be strengthened with the might of God. Lalakad ka hindi sa iyong human strength. Lalakad ka sa kalakasan ng Panginoon. Totoo ang sabi ng Isaiah 40, those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sino? Silang naghintay sa Panginoon. Inalam kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. At the next time na ikaw ay magpapatotoo at magsasalita, hindi mo na bibilangin ang hirap. Hindi mo na bibilangin kung gaano karaming pagod ang iyong naranasan. Ang mas masarap bilangin kapag nagpapatotoo, ang gawa ng Diyos. Kung paano kang sinustain ng Diyos. Hindi mo na iisipin, Lord, sobrang hirap na aking naranasan. No, it doesn't matter anymore. Ang pinakamahalaga na itawid ko ito at hindi dahil sa aking lakas, kundi sa Kanyang kalakasan. Amen. Be filled with the knowledge of the Lord. Magsimula tayong mag-desire ng kalooban niya. Magsimula tayong anumang bagay na gusto ng Panginoon. Kung may kailangan tayong bitawan, at ang unang-unang bagay na kailangan nating bitawan ay ang sarili nating kagustuhan. Unahin natin ang kagustuhan ng Panginoon. At huwag tayong umasa sa ating lakas. Huwag tayong magyabang sa ating karunungan, sa ating lakas, sa ating kaginawahan o kayamanan sa lupa. Maging poor in spirit tayo sa harap ng Diyos. Lord, without you, I am nothing. Sabi ni Pablo sa Philippians 3, inari kong sukang lahat ng aking mga achievements sa lupa. Makamit ko lang ang mataas na pagkakilala kay Kristo. See? Yun ang kailangan niyang gawin. Nakita niya kung gaano kayaman ang pagkakilala kay Kristo. At na-realize ni Paul, the only way na ito'y mag-gain niya, kailangan niya munang isurrender ang lahat ng kanyang naipagmamalaki. Ako'y Pariseo, ako ay walang dungis sa pagdating sa katwiran ng kautusan. I am a Pharisee of Pharisees. Pero kailangan niya munang isurrender lahat yun. Sabi niya, I count all things but loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord, and may be found in Him, not having a righteousness of my own, but that which is through faith in Christ. So yun ang dapat natin gawin. Just surrender our will, our own pride, ay ating bitawan lahat. At hingin ang pagkakilala sa kalooban ng Diyos. Nais kawitin natin ang isang lumangawin natin. All I want is to build my life upon all this world reveals, and wants to all I want so gain, I have counted lost, spent and worthless now. Amen. Compared to
surpassing gift of righteousness. Hallelujah. Knowing you, Jesus. Yes, Lord. Knowing you, there is no greater thing. You're my own, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. One more time, knowing you, Jesus. Hallelujah. Knowing you, there is no greater thing. Hallelujah. Amen. You're my own, you're the best. You're my joy, my righteousness. You're my own, you're the best. You're my joy. One more time. You're my own. Hallelujah. You're the best. You're my joy, my righteousness. And I love you, Lord. Amen and amen. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, brothers and sisters. Kailangan dumating muna tayo sa ganoong damdamin. Lahat ng aking achievements sa lupa ay walang kabuluhan, kapalit ng malaking pagkakilala kay Kristo. I am ready to give everything up. Makilala ko lamang ang Panginoon. Maunawaan ko lamang ang Kanyang kalooban. I am ready to give up my personal ambitions, my own desires, kapalit ng kalooban ng Diyos. Until we come to that point, brothers and sisters, hindi natin mararanasan ang paggawa ng Diyos, ang pagbubukas niya ng Kanyang salita sa ating puso, ang pagbangon ng kalakasan ng Panginoon, ang malalim na pagkilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran, at ang mga karanasan sa paglilingkod sa Diyos. Hindi natin matututunang magtiis, magtiyaga, maging masaya na nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga pinahintulot niya kung wala ang kalakasan ng Panginoon, kung wala ang might of God. Oh Lord, fill us with the knowledge of your will. Ito ang aming desire sa iyo ngayong gabi, Panginoon. Fill us with the knowledge of your will. Kung anumang kulang pa sa amin, Panginoon, sa mga taon ng paglilingkod o Diyos, marami pa kaming hindi nauunawaan sa iyong kalooban, sa mga bagay na nais mo na gawin namin individually, personally. Show us, Lord. Teach us and guide us. At ang aming kalakasan ay limitado, subalit ang iyong lakas ay available sa kanila na dinidesire ang iyong kalooban. And I pray na ito'y gawin mo, Panginoon, sa bawat isa na naririto at nagdi-desire ng iyong sakdal na kalooban. Panginoon, lalaki at babae, anuman ang kalagayan sa buhay, anumang mga sitwasyon na aming dinaranas ngayon, Panginoon, ang kalooban mong kailangan namin. Ang aming tagumpay ay nasa iyong kalooban lamang. Ang kalakasan namin ay nasa iyong kalooban lamang. Ang kapayapaan ay matatanggap namin doon lamang sa loob ng iyong kalooban. And Lord, ang lahat ng ito ay aming dinidesire hanggang sa maranasan namin ang iyong kapangyarihan. O Diyos, gumawa ka sa iyong mga anak. Gumawa ka sa kawan mo. Gumawa ka sa mga mananampalatayang naririto, O Diyos. Paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Pamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. O Lord, be glorified in the midst of your people. Ang aming mga puso ay bukas sa iyong harapan, Panginoon. Ayusin mo ang mga desires at motivation ng aming mga buhay. Ituwid mo ang mga likong mga damdamin. Ituwid mo ang mga likong kaisipan. Ang mga kapaitan at mga bagay na marumi ay alisin mo, Panginoon. At gawin mong dalisay ang aming mga puso.
upang ang kalooban mo ay mailagay sa puso ng bawat isa. At ito ang maging standard ng aming buhay. Then, we will know you. We will be filled with the knowledge of you. Thank you, Lord, for your word. Bless everyone tonight. Hear the prayers of your people. Sa kanilang mga puso, Panginoon, ay meron silang mga dalangin ngayon, Panginoon. Abutin mo sila, Panginoon. Maging ito'y may mga pangangailangan sa buhay or mga spiritual ambitions, mga desire, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Pakinggan mo, O Diyos, at gumawa ka sa buhay ng iyong mga anak. Patunayan mong ikaw nga ang Diyos na buhay, na kasama namin, pinaglilingkuran namin sa buhay na ito. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Balik ka sa ating MC. God bless you. Praise God.